Hello po, Project Life, at magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nakikinig din po sa ating kanya-kanyang tahanan. Sa mga panahon po ngayon ay ito po ay malaking opportunity para po sa akin na kahit po ganito, hindi po kami makalabas, hindi po kami makapag-visitation, hindi po kami makagawa ng ministry, ay isa po ito sa pinakamagandang paraan upang patuloy pa rin po na naibabahagi ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa langit. Kaya po, sa gabi pong ito ay hayaan niyo po na pahiram po muna ng konti niyo pong oras. Pahiram po muna ng konti niyong panahon habang sinishare ko po aking story and testimony about God's love. Na makikita po natin yung pag-ibig po ni Kristo ay makikita natin sa kanyang plano, sa kanyang pagbibigay pag-asa, sa kanyang pagbibigay ng ilaw ng pag-asa sa bawat isa. Sa pagbibigay niya po ng bagamat mahirap, bagamat po puno tayo ng mga problema, bagamat meron po tayong nakakasalubong na mga pagsubok sa daan, ay sa likod po nito, dahil po sa kanyang pag-ibig, ay nilagyan niya po tayo, binigyan niya po tayo ng malaking plano, magandang plano, sa ikakabuti po natin. Ikakabuti, hindi lang po sa ating physical o ating buhay sa mundong ito, kundi ikakabuti ng ating kaluluwa na mapunta po tayo patungo sa ating langit na bayan. Kaya po, ngayon po ay magpapakilala po ako na nandito po ako sa Puting Kahoy, Silang, Cavite, malapit po sa Adventist University of the Philippines. And ako po si Gilbert Bon, isa po kong anak ng isang pastor na si Luis H. Bon at aking mother na si Beryl H. Bon. Lumaki po ako sa isang Adventist home. Kung isipin po natin, napakaganda. No? Napakaswerte bilang ako lumaki sa isang Seventh-day Adventist home na binigay po sa agad sa akin yung ilaw na dapat at tama. Ngunit minsan po ay sa bata pa lang at may ilaw na minsan po nasisila. Minsan po nagkakamali rin. Minsan po nagkakasala din. Minsan po nakagawa din po ng mga masama sa ibang tao. At ganoon din po sa ating ibang pamilya. Pero ganoon po ang pag-ibig ng Panginoon. Na kahit ganun po ang aking past, na kahit po ganun ang aking nakaraan, ay patuloy niya po akong dinirek. Patuloy niya po akong hinawakan, patuloy niya po akong inilalayan, patungo po sa Kanya na nagsisilbing buhay, nagsisilbing daan, at nagsisilbing katotohanan sa bawat isa. Kaya po, ay sa yung panahon po na ako po ay senior high school. Yan, naabutan po ako ng senior high school at ako po ay malapit nang makagraduate. 2 taon po yun sa senior high school bilang isang ICT student. Sa senior high school, pag malapit na po kayo mag-graduate, required po kayo maghanap ng college school or college na papasukan. And syempre yung kurso. With that, nagpanalangin po ako sa Panginoon na sana ibigay po yung gusto kong school. Yan. Ibigay po sana ng Panginoon at papasukin po ko dun sa school na gustong gusto ko, yung dinidesire ko, yung talagang pangarap ko na pasukan. At syempre yung pangarap ko na course na bilang isang engineer. Kaya pupunta po ako dun. Yan. Naglista po ko lahat ng form sa University of the Philippines, UP Diliman sa Quezon City. At tulad din po ng ibang kabataan ay nais po na makapunta doon. Pumunta po ako doon, nag-fill up po ako ng mga form, nagpasa po ako ng requirements, birth certificate, at mga iba pang requirements galing po sa aking school. At doon po, nasabi po sa akin ay maghintay po, natawagan ng pangalan at ibibigay po yung examination schedule. Kasama ko po ang aking nanay sa pagkukuha po ng examination schedule. At sabi po doon, 2 lang. Yeah.
Dalawa lang po yung examination schedule. Ano po, either Saturday or Sunday. No, bilang isang Seventh-day Adventist po ay pinangahawakan po natin yung Sabat. At sabi ko po, Panginoon, siguro ito na yung pinakatamang tiyempo. Ito na po yung pinaka-point kung ako po ba talaga ay para dito sa UP or hindi. Sabi ko, Panginoon, pag binigay niyo po sa akin yung schedule ng Saturday, alam ko na po na hindi niyo po ito plano. Alam ko po na hindi talaga ako makapasok sa school na to. Pero pag binigay niyo po yung schedule ko ng Sunday, alam ko po na kahit sa examination, makakapasa ako sa entrance exam, makakapasa ako at makatuluyan po ako makapasok because I know binigay niyo po ito ng Sunday, and because of that, alam ko po na ito yung plano niyo para sa akin. So naghihintay po ako with my sincere prayer, na naniniwala po ako that Jesus ay binigyan po siya ng all authority from heaven and earth. At hindi po natin kailangan matakot. We need to trust Him. So, ganun po ako. I trusted Him for that prayer. Alam niyo po, tinawag na po yung pangalan ko. Sabi po doon ay Mr. Gilbert Bon. You may now proceed to counter 3 to get your examination schedule. So, dali-dali po akong pumunta doon sa ating cashier. At pagkakuha ko po nung examination schedule ko, kalaki po ng mga instructions, paano mag-review, paano gawin ito, ay napakasaya. Ganun din po ang aking nanay nakasama because isa pong answered prayer. Nakita ko po doon ay sa Sunday ang aking examination day. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Panginoon, tutunay nga na when we trust to you, tunay nga na ibibigay mo yung panalangin. Natunay nga, Panginoon, pero pag ito ang iyong will, pag ito yung kagustuhan, when we pray with Jesus' name, ay tunay na ibibigay mo to sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigay niya po yung aking examination day ng Sunday sa UP Diliman. Ganun po, nag-aaral na po ako, nag-review ng kakaunti, at sinikap po naman po na mapag-aralan lahat. Ngunit, siguro po ganun lang po ang aking kapasidad. Nung examination day na po, ay tuwang-tuwa ko. Dala-dala ko po yung assurance, dala-dala ko po yung kasiguraduhan, dala-dala ko po yung aking panalangin, dala-dala ko po yung aking pananampalataya na mapapasa ko yung exam. Not on my own strength, but on my God. Hindi po dahilan sa aking karunungan, hindi po dahilan sa aking knowledge and wisdom, kundi po sa aking Panginoon na magdadala sa akin sa pagpatungo sa UP Diliman. Ngunit po, sa aking pag-exam, natapos ko po ito ng masaya. Siyempre po, may konting doubt. Naghihintay na po kami ng schedule. Naghintay po yata kami about a week or about a month. And then, yung nilabas na po online, yung mga result, yung mga nakapasa. Ako po excited na. Patuloy po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Hawak ko po yung assurance na tunay po na ibibigay sa akin to ng Panginoon. At pagtitingin ko po sa aking computer, letter B, hinahal ko po yung Bon Gilbert. Meron po doon Bon. Marami pong kapilido. Sabi ko, excited na ako na makita po yung aking pangalan. Bon. Marami pong Bon. And as I scroll down, ayun, medyo hindi ko po kinayanan. Medyo na-down po ako. Medyo po napaiyak ako. Dahil wala po yung pangalan ko doon sa result na exam. Nakakalungkot po. Hindi man po dapat, pero nasabi ko po sa Panginoon, Panginoon, bakit niyo po pa binigay ng Sunday? Bakit niyo po ba binigay ng Sunday
na pwede niyo pong ibigay sa akin ng Saturday kung wala namang kasiguraduhan. Sabi ko, Panginoon, tunay yung panalangin ko. Bakit hindi po kayo nakinig? Bakit hindi po niyo binigay ng Saturday kung hindi man po para sa akin to? Bakit hindi niyo po binigay ng Saturday para alam ko po na hindi na ako aasa, hindi na ako masasaktan, hindi na po ako aasa na makapasa ako, holding the assurance na ibibigay niyo po itong school para sa akin. Dismaya din po ako ng konti as taking our human nature. Pero I remember the verse in the book of Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16. Sabi po dun, rejoice always. Maging masaya kayo palagi. Kung sa ating words po ngayon, smile all the time. Ngumiti lang kayo, maging masaya, malugod kayo. Meron po sanang joy palagi sa inyong puso. Sabi ko, Panginoon, bakit? Makakangiti po ba ako sa mga panahon na ito? Patuloy po ba akong matutuwa dahil po hindi ako nakapasa? Patuloy po ba akong merong joy sa aking puso dahil nadismaya ako sa aking result? Alam niyo po yung next verse. Yung next verse po ay pray without ceasing. Rejoice forevermore. Pray without ceasing. Sabi ko, tunay Panginoon. Alam po ng Panginoon na hindi natin kaya maging masaya palagi. Sa mga oras na rin po ito with our virus, yung libo-libo po yung namamatay, libo-libo po yung naapektuhan, libo-libo pong pamilya ang nahihirapan. Sabi ko, Panginoon, pwede po ba kayong maging masaya? Magiging masaya kaya ang tao hanggang ngayon. Alam po ng Panginoon na hindi natin kaya maging masaya palagi. Kaya po sinabi niya, pray without ceasing. Manalangin kayo palagi nang walang humpay. Ibig sabihin po, connect with me all the time. Connect with me anuman ang iyong nararanasan. Connect with me anuman ang iyong problemang madadatnan. Connect to me. Kahit anuman pong failure ang iyong nararanasan, connect. Pero ang sabi po ng Panginoon, and I will give you joy. I will give you rest. Sabi ko, tunay po Panginoon, humingi po ako ng forgiveness sa akin pong pag-doubt and unbelief. At muli po akong kumonek sa ating Panginoon. Nasabi po doon, na muli ko pong renew yung aking covenant, muli po akong nag-renew na aking relationship. And naganap po ako sa ibang colleges. Naganap po ako ng school sa Batangas, doon po sa University of Batangas. Ito pong course na ito ay mass communication. Isa rin po sa aking mga gusto. Sapagkat po, naging part po ko ng communication team ng church po namin sa Gao Seventh-day Adventist. So, na-in love po ko sa ministry na yon. So, I want to pursue. Kaya po nandun na po ako, napag-enroll na po ako, meron na po akong subject lineup, meron na rin po akong schedule, at papasok na lang po ang kulang. Ngayon po, medyo malayo po siya sa amin, sa Batangas City, Lipa City. Malayo po siya. And, naghahanap po ako ng dorm or apartment. Ngunit sa paghahanap ko po ay parang wala pong nabaganda. Parang wala pong maayos na bahay, na kwarto, na maaliwalas. Wala pong maayos na tahanan, and napakamahal din po nila, and hindi po siya angkop sa aking budget every month. Kaya umuwi po muna ako. Sabi ko, nag-pray, at sabi ko, sa next day, ay bibigyan ako ng Panginoon ng apartment. Ngunit po sa mga panahon na po yun ay meron po kaming crusade. Yan, na aking pong daddy
Meron po kami crusade sa Tanawan. So, gabi-gabi po kami pupunta doon to settle at ako po ay naka-assign sa communication, sa projector, sa sound system, sa aming lights, sa aming mga laptop and computer. And meron pong isang gabi na napakalakas po ng bagyo. Bigla pong lumakas yung ulan, biglang lumakas yung hangin, and nawalan po ng electricity. Naging brownout po. At andun po kami, pilit na inaayos po yung generator. May generator po kaming dala, ngunit hindi po siya gumagana. Inaayos po namin siya, pulot na inaayos na nasa isip ko po, na yung mga tao sa labas ay siguro nag-uuwian na. Sa kabila po ng malakas na ulan at madilim na kapaligiran, siguro po umuwi na sila, naiinip na sila, ayaw na nilang, nawawala sila ng pag-asa, ayaw na nilang makinig. Papabukas na lang nila at hindi na sila babalik. Pag nagpatuloy yung ulan, hindi na sila babalik at naiinip na sila sa tagal namin mag-set up. Sabi ko, Panginoon, ano pong gusto niyong mangyari? Muli po inaayos po namin yung generator at doon po ay bigla po siyang naging okay sa kabila po ng aming mga panalangin. Naging okay po siya and it gave us light. Binigyan po kami ng ilaw na ito. Napagtingin po namin sa mga tao nung nailawan na po yung aming venue. Yung pagtingin po namin sa mga tao, laking gulat po namin, there are hundreds of people who remain. Dami pong natira. Gustong-gusto po nila makakita. Gustong-gusto po nilang makarinig. Ayaw po nilang umalis. Gustong-gusto po nilang malaman kung ano ang katotohanan. Gustong-gusto po nilang malaman kung ano ba ang ating tungkol sa ating Panginoon. Because of God's love, nanatili po sila. In that very point, I was inspired. Hindi lang po, yung sa panahon ng brownout na yun, hindi lang po ilaw yung nakita namin physically, kundi nakita ko po yung ilaw ng pag-asa. At sa kabila po ng mga ito, ay patuloy na meron sadyang mga tao na gusto pong makalapit sa ating Panginoon. It inspired me a lot. Sabi ko sa Panginoon, siguro po ito yung sinasabi niyang panawagan. Sapagkat nalaman ko po na marami pong tao ang gustong makaalam, marami pong tao ang gustong makakinig. Ngunit kakunti po ang manggagawa. And now, nag-transfer po ako from Batangas University to Adventist University of the Philippines bilang isang ministerial student or theology student. Sinabi ko po yun sa aking papa at nagulat din po siya, aking kagustuhan. Doon ko po naramdaman na meron pong need ang mga tao para po malaman ang pag-ibig po ng Panginoon. Yan po yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. Sa kabila po ng kabiguan na aking naranasan, sa kabila po ng failure na aking naranasan, sa kabila po ng mga pagluha at paghihina na aking naranasan, ay ito po ang pag-ibig ng Panginoon na binigay niya po sa akin. Sa kabila nito, meron po pala siyang malaking plano para sa akin. Sa kabila po nito, meron po pala siyang dakilang pag-ibig na gusto niya pong makamtan ko, gusto niya pong makuha ko. At ganoon din po ang Panginoon sa atin. Ganoon din po ang Panginoon sa iyo na nakikinig sa ating lahat. Bagamat nakakaranas po tayo ng problema, ngunit po dahil sa pag-ibig niya, meron po siyang malaking plano sa likod ng mga ito. Na gusto niya po tayong kumunik. Gusto niya po tayong maging masaya palagi. Be grateful. Have joy all the time. Be happy always.
And alam ko na hindi mo kaya, kaya sabi niya, pray without ceasing, connect with me all the time. Alam niyo po yung next verse, after we understand this everything, after we have joy, sabi niya, give thanks in all circumstances, masama man o mabuti, luha man o masaya. Give thanks, sapagkat sa kabila ng ito, isang malaking plano ang binigay ng Panginoon sa iyo para hindi makasama, para makabuti sa bawat isa. Tulad po ng langit na bayan, na plano po ng Panginoon sa bawat isa. We are destined to be there in heaven. Pero, yun po ang kanyang plano. Huwag po natin sirain. Hayaan po natin that we rely or rest ourselves upon Him as a lamb and as a shepherd. Para po sa ganun, meron po tayong mabuting patutunguhan. Hindi lamang po sa mundong ito, kundi po sa langit na bayan. Ganun po ang pag-ibig ng Kristo. Ganun po kadakila ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa langit na bayan. Ngayon, ganun po. Yun lamang po ang aking testimony. Ang kakarampot ng aking buhay na binigay po ng Panginoon, na binigay niya po bilang isang tanda ng dakilang pag-ibig. Yun po ang aking testimony from a student na nag-fail to a student para po maglingkod sa Kanya. Galing po sa estudyante na puro po failure, papatungo po sa isang estudyante under the training of him, under the training to become one of the pastors, is one of the worker para po sa ating mission na binigay po sa atin. Yun lamang po kapatid. Nawa ay na-bless kayo. Nawa ay na-inspire po kayo ng banal na Espiritu. Na pagkatapos po ng lahat na ito, alam po natin ang dakilang pag-ibig na binigay niya po sa atin. Ang pag-ibig na ito ay binigay niya po sa atin ang magandang plano sa bawat isa. Ngayon po ay inanyan ako po kayo sa isang panalangin para po sa ating pagtatapos. At po tayo ay manalangin. Mapagpala makapangyarihan Diyos po namin sa lahat. Sa mga oras na ito, nakita po namin kung kaano kadakila ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Dahil po sa inyong pag-ibig, ay meron po kayong binigay na plano, isang dakilang plano, isang magandang plano sa bawat isa na hindi kailanman magpapahamak, kundi magpapalago ng buhay, magpapaganda ng buhay, magpapalago ng buhay spiritual, hindi po sa bayan na lupang ito, kundi po sa langit na bayan. Panginoon, dadalangin po namin ng lahat ng aming kabayan sa mundo na ito. Nakaranas po kami ng isang virus pandemic. At inihingi po namin ang isang kaligtasan, hindi lamang po sa virus na ito, kundi kaligtasan sa langit na bayan. Protektahan niyo po ang lahat ng lumalaban. Protektahan niyo po ng lahat ng gumagawa ng kanilang parte para masusolusyonan ang problemang ito. Bukod po sa virus na problema namin, alam po namin na ang mga tao na ito, ay ibang tao ay nakaranas din ng ibang problema. Ang kailangan po namin, Panginoon, ay ang banal na Espiritu na magpapaintindi po sa amin na ang mga problemang ito ay isang preparasyon lamang upang kami mas matibay, upang kami mas magtiwala sa inyo at umibig sa inyo ng buong puso, sapagkat sa likod ng problemang ito, isang malaking pag-asa, isang dakilang pag-ibig ang nag-aabang sa amin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Salamat po sa pagiging Ama, Anak at Banal na Espiritu na dumidingin sa aming mga panalangin. We have the assurance sa mas panalangin ito. Because of Thy name, we pray of our loving Savior. In Christ's name we pray. Amen. Ngayon po kapatid, salamat po sa inyong konting panahon. Ngayon po tapos na po ako mag-share.
At inaasahan ko din po na ikaw na nakikinig ngayon ay it's your turn to share your experience with the love of Jesus Christ. Experience niyo po upang mas marami pa po ang makakanig, upang mas marami po ang makatanggap ng pag-asa ng dakilang pag-ibig na ito. Maraming salamat po. And again, hello sa ating mga nataminig. Maging maingat po tayo at palakasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang aking testimony for our nito. And see you next time. See you sa sunod. See you personally. Pagkatapos po ng lahat ng bagay nito. Hope you're safe. Bye-bye and God bless po sa ating lahat.